Mayor, okay na po ba tong itsura ko? Tanong ni Elias. Maaga pa lang ay abala ng mga tao. May kasal na magaganap, kapatid ni Mayor Ernesto at medyo bongga dahil may masasabi rin sa buhay ang mapapangasawa nito. Maya-maya ay bumaba na siya. Isa rin kasi si Elias sa mga guests. Pagpasok pa lang sa simbahan, nakita niya agad si Doc Emily. Sa tabi nito, nakita niya ang nakaayos na si Rica. Parang hindi makahinga si Elias sa ganda nito. Nakataas ang buhok at nakadress na kulay green. Ang ganda niya talaga, bulong ni Elias sa sarili sabay iwas ng tingin. Nang matapos ang kasal, nagkaroon ng mga picture taking. Nang matapos, nauna na sila na umalis. Pagdating nila sa reception hall, bumungad ang masiglang tugtog ng halakhakan. May mga mesa na puno ng pagkain, may banda sa gilid at mga bisitang nakangiti, nag-uusap at nagkukumustahan. Pagkatapos ng seremonya sa reception, nagkaroon pa ng after party. Wala ng mga bata at naiwan na lang ang mga kabataan at matatandang gustong uminom. "Luis!" Sigaw sa kanya ni Jonah, isa sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya sa baryo. May hawak na itong baso ng alak, namumula ang pisngi at halatang medyo lasing na. "Oh, ayan ang paborito ng bayan," sigaw nito at agad na kumapit sa braso niya. "Ang bait-bait at ang sipag-sipag, ang pogi-pogi." "Jonah, lasing ka na," natatawang sabi ni Elias habang inaalis ang kamay nito sa braso niya. "So what?" sabi ni Jonah at tinaas ang baso. "May kasal, may alak, at may..." Yumuko pa ito sa kanya at bumulong. "Ikaw, dito ka Elias, kaya masayang gabi, lalo na sa akin kahit hindi ako ang kinasal." Umiling si Elias at tinawanan na lang yon. "Jonah, lasing ka na. Umupo ka na lang doon." "Sabihin mo lang kung anong gusto mo," malakas na sabi ni Jonah at halos marinig ng lahat sa mesa. "Motor? Big bike? Kahit brand new ibibigay ko." Natawa ang mga tao sa paligid. Halos ialok na ni Jonah ang lahat sa kanya. Hindi naman yon ang unang beses. Napapansin niya na sinisilaw siya ni Jonah sa mga material na bagay. Akala yata nito ay madadala siya dahil tauhan lang siya ni Mayor. Pero hindi naman kasi siya ganoong klase ng lalaki. Hindi niya kailangan ng babae para magkaroon ng mga material na bagay. Kung hinahangad man niya. Talagang hindi niya lang gusto si Jonah. Wala siyang balak makipagrelasyon sa mga babae sa baryo. Marami pa siyang problemang hindi pa naaayos. "Jonah, tama na!" Saway ni Karina na may hawak ding baso. Halatang iritable ito. "Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo." "Bakit? Ginugusto mo rin naman si Luis?" Balik ni Jonah. "Nagsiselos ka ba?" "Hindi Depensa ni Karina sabay tingin kay Elias. "Hindi naman siya ganon. Inaalok mo siya ng mga gamit, pera. Ganyan ka na ba kadesperada para mapansin ni Luis?" Nagkatinginan ang mga tao. Sabay-sabay na nagtawanan. Napaungot si Elias. Mukhang magbabangayan na naman ang mga babaeng may gusto sa kanya. Wala naman siyang ginawa kina Jonah at Karina. Hindi niya binigyan ng motibo o pinaasa man lang. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya nagustuhan ng mga ito. "Sandali," sabi ni Elias at tinaas ang dalawang kamay. "Wala akong gusto sa inyo pareho. Kaibigan lang ang tingin ko sa inyo. Umupo na lang kayo at lalo lang kayong mahihilo." "Aray!" sabi ni Jonah, kunwari nasaktan. "Friend zone?" "Hoy!" sigaw ni Karina. "Hindi ka nga type nito eh." Napairap si Jonah. "Kunwari ka pa? Demure kunwari, naghahabol din naman kay Luis. Ang sabihin mo, gusto mo rin siya kaya galit na galit ka sa akin. Masyado kang insecure kasi sa ating dalawa, mas maganda ako, Karina." Nag-umpisa na naman ang mga ito na magtalo. Parehong lasing at pareho ng maingay. Napailing si Elias at hindi maiwasang matawa. Kaso, hindi na siya makatawa ng kaunti na lang, magkakalmutan na sina Jonah at Karina.
Hindi na lang siya ang pinag-aawayan. Marami ng bagay at mga nauungkat sa nakaraan. Sinabi ng iba na umalis na muna siya roon. Kaya yon ang ginawa niya. Tumalikod siya at naghanap ng ibang mauupuan. Doon niya nakita sina Doc Emily at Rika sa kabilang mesa. Kausap ni Doc Emily ang ilang kakilala. Nasa tabi pa rin ito si Rika. Nakababa na ang mahabang buhok nito at namumungay na rin ang mga mata. Namumula at mukhang nakainom na rin. Pero habang tinititigan niya ito, parang humihinto ang mundo ni Elias. Huminga siya ng malalim. Kalma lang. Bakit kasi ang ganda? Sa sobrang ganda ni Rika para sa kanya, minsan ay hindi niya lubos maisip na kasambahay lang ito ni Doc Emily. Simpleng manamit pero may kakaibang dating ang dalaga. Parang may kakaibang ere si Rika. Hindi niya lang matukoy kung ano. Lumapit siya sa mesa. Good evening po, Doc. Luis, masayang sabi ni Doc Emily. Nandyan ka pala. Pinag-aagawan ka na sa kabilang lamesa ha? Medyo napangiwi siya roon. Agad siyang napatingin kay Rika. Naghihintay ng reaksyon mula rito. Pero wala namang nagbago. Ganoon pa rin ang mukha ni Rika. Mukhang nakainom, seryoso at malalim ang iniisip. Wala po yun. Ganun lang po talaga yun, sina John at Karina. Palaging may issue sa isa't isa. Sabi na lang ni Elias. Doon na lang niya piniling umupo. Napapansin niyang paminsan-minsan tumitingin si Rika sa kanya. Hindi direkta, hindi halata, pero ramdam na ramdam niya. Para siyang lumulutang kapag naiisip niyang nakatingin ang dalaga sa kanya. At sa tuwing nahuhuli niya ang tingin nito, parang may kasalanan siyang hindi niya maintindihan. Parang asawa na nahuling may lihim. Wala naman silang relasyon. Wala siyang ipinangako. Wala siyang nilabag. Pero bakit parang kailangan niyang magpaliwanag? Lumipas ang mga oras, may sayawan na at may kantahan. Nilapitan na naman siya ni Jonah at mas lasing na ngayon. Luis! Sigaw nito. Halika! Shot! Umiling agad si Elias. Hindi ako iinom ng marami. Ipagmamaneho ko pa si Mayor. Tumawa si Jonah at ngumuso. Bakit ba kasi hindi mo ko gusto? Maganda naman ako. Maganda ang katawan ko. Bakit ayaw mo sa akin? Ano? Si Karina bang gusto mo? Nagpapanggap lang na mahinhin ang babaeng yon. Impacta siya. Gustong gusto kita, Luis. Tinawag ng mga kasama nito si Jonah. Pilit kinakaladkad palayo sa kanya. Nahihiya na talaga si Elias. Kung pwede niya lang itulak si Jonah, nagawa niya na sana. At mas lalo siyang namroblema nang makitang tumayo si Rika. Umawang ang bibig ni Elias nang makita ang inis sa mukha ni Rika. Saan ka pupunta, Rika? Tanong ni Doc Emily. Sumagot naman ang dalaga. Nagiinit pa ang pakiramdam ko, magpapahangin lang. Sinundan ni Elias ng tingin sa Rika. Susunod na sana siya, kaso muntik na siyang madapa sa damuhan dahil kay Jonah. Kumapit ba naman na parang tuko sa kanya. Jonah! Walang hiya naman Pumunta ka nga rito, nakakahiya ka na. Umuwi na tayo, lasing na lasing ka na Sabi ng kaibigan ni Jonah at pinagtulungan ng buhati ng mga ito. Tumingin ang kaibigan ni Jonah sa kanya. Pasensya ka na, Luis. Malungkot lang kasi tong babaeng to. Nakakahiya. Tipid siyang umiti. Okay lang. Mabilis na umalis si Elias. Hindi niya alam kung bakit lumabas din siya. Dapat hindi niya ginagawa yon, pero hindi siya mapakali na lumabas si Rika. Hanggang sa nakita niya ang dalaga. Nakatayo ito sa may puno ng santol sa gilid ng venue. Nakasandal sa puno habang hawak ang cellphone. Nakatitig lang ito sa damuhan at parang may iniisip. Huminto si Elias at kinausap na naman ang sarili niya. Wag kang sumunod. Alam niya na dapat na bumalik siya sa loob. Alam niyang wala siyang karapatan, wala siyang dahilan. Pero bago pa man siya makapagdesisyon, gumalaw na ang mga paa niya. Tahimik siyang lumapit. Mainit sa loob. Gusto ko rin magpahangin. Napalingon si Rika at halatang nagulat. Okay.
Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Mga kuliglig lang ang maririnig at ang malayong ingay mula sa party. Hindi ka na dapat lumabas, saad ni Rika sa kanya. Ang daming nagkakasayahan sa loob. Hinahanap-hanap ka na siguro ron. Maraming nagkakagusto sa'yo dito. Heartthrob ka naman pala rito. Napatingin si Elias. Hindi naman sa ganun. Saka wala naman ron ang gusto ko. Tumingin sa kanya si Rika. Bakit? Nasaan bang gusto mo? Nagtagpo ang mga paningin nila. Hindi makasagot si Elias. Hindi niya kayang aminin yon. Mas higit ang takot na nararamdaman niya kesa sa ano paman na umuusbong sa kanya. Sa sandaling yon, bumalik ang lahat. Ang mga tinakbuhan niya, ang mga lihim, ang pangalang iniwan niya. Naramdaman niya ang bigat ng tanong. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil alam niya, pero hindi niya naman kayang bigkasin. Wala akong gusto, mahina na lang nasabi ni Elias. Tumango-tango si Rika. Bakit? Hindi ka ba nakaka-move on pa sa ex mo? Suminghap si Elias. Bigla niyang naalala si Bianca. Hindi siya makaka-move on, pero hindi dahil mahal niya pa ito, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Bianca, tuluyang nasira ang payapa niyang buhay. Sinagot niya si Rika. Kung mahal ko pa ang isang babae, kapag nasa akin na, hindi ko na pakakawalan yun. Kapag naging ex ko na, ibig sabihin, hindi ko na mahal. Kaya ang sagot ko sa tanong mo, oo, nakamove on na ako. Sobrang tagal na. Bago pa makasagot si Rika, tumunog ang cellphone nito. Nakita nila pareho na si Doc Emily ang tumatawag. Hello, Doc? Sagot ni Rika. Narinig niya ang boses ni Doc Emily sa kabilang linya. Nasaan ka na? Umalis na tayo. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Sumagot naman ang dalaga. Maya-maya ay ibinaba ni Rika ang tawag. Gusto na raw ni Doc na umuwi. Napabuntong hininga si Elias. Sige. Bumalik na sila sa loob. Doon, agad silang sinalubong ni Mayor Ernesto. Ihahatid natin sina Doc Emily, Luis, pakihanda ang sasakyan. Napangiti naman si Elias. Sige po. Siyempre, dagdag ng Mayor habang nakangisi. Bida-bida tayo. Napailing si Doc Emily. Kung wala lang akong trauma sa pagdadrive, hindi ako magpapahatid sa iyo, Mayor. Tumango lang si Mayor Ernesto. Sa sasakyan, tahimik si Elias habang nagmamaneho. Nasa passenger seat si Rika. Sa likod naman, sina Mayor Ernesto at Doc Emily na nag-uusap. Rinig na rinig ni Elias ang pangungulit ng Mayor para sa isang date. At nang maihatid, tuwang-tuwa ito nang pumayag ang doktorang ginugusto nito. Rika, uminom ka ng tubig bago matulog. Baka sobrang sumakit ang ulo mo pagising. Bili ni Elias bago ito bumaba. Tumango naman ang dalaga. Sige, salamat sa paalala. Ingat kayo, ingat sa pagmamaneho. Napangiti naman si Elias at marahang tumango. Isang hapon sa munisipyo, tapos na ang mga papeles, nakaayos na ang mga mesa, at isa-isa nang umuuwi ang mga empleyado. Nauna nang bumaba si Elias para ipark sa harap ang sasakyan ni Mayor Ernesto. Pero ayaw pang umuwi ng Mayor at inaya siyang magmerienda. Luis, tawag ni Mayor Ernesto sa kanya. Samahan mo muna ako. Magkape tayo sa likod. Tumango si Elias at sinundan ang Mayor papunta sa maliit na coffee shop sa likod ng munisipyo. Binati si Mayor ng ilang kabataang nandoon. Kaunti lang ang mga tao, kaya medyo nakakaginhawa sa pakiramdam. Napapansin ko kayo ni Rika, biglang sabi nito habang nagkakape sila. Napatingin si Elias dito. Mayor, huwag ka nang magpaliwanag. Putol nito at mahinang tumawa. Hindi ako bulag at hindi rin ako manhid. Nakikita ko mga tinginan at tensyon sa pagitan ninyong dalawa. Napabuntong hininga si Elias. Ramdam niya pero ayaw niyang pangalanan. Natahimik na lang siya. Hindi niya rin itinanggi. Hindi rin niya kinumpirma. Ramdam ko, patuloy ni Mayor Ernesto. Nagusto ka ni Rika. Hindi yung basta paghanga lang. Hindi yung dahil mabait ka.
Ibang klase yung tingin niya sa'yo. Ganon din ako tumingin kay Doc Emily, kaya alam ko. Napayuko si Elias. Mayor, wag niyo na po siyang isali. Hindi ko siya isinasali. Sagot ng Mayor. Ikaw ang tinatanong ko. Saka kasali talaga siya dahil halatang may nararamdaman ka para sa kanya. Huminga ng malalim si Elias. Natatakot po ako sa lahat, sa pagiging totoo, sa pagmamahal, sa paglapit sa kanya. Nakita naman po ninyo kung paano ako nabuhay dito. Malapit ako sa mga tao, pero sinisigurado ko pa rin po na palaging may distansya. Laging may lulusutan kung sakaling magkaproblema na naman ang lahat. Parang anytime, handa po akong umalis kaysa idamay kayo sa gulong tinakbuhan ko. Napailing si Mayor Ernesto. Huminto ang mundo mo nun nang tumakas ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Alam kong marami kang binitiwang pangarap dati. At itanggi mo man, alam kong marami kang bagay at pagkakataon na pinanghihinayangan. Napakagatlabi si Elias. Kilala na talaga siya ni Mayor Ernesto. Sa ilang taong lumipas, hindi lang ito basta taong tumulong sa kanya. Hindi siya nito itinuring na parang tauhan lang. Parang naging ama na ito sa kanya. Mayor, paus niyang tawag. Binigyan siya ni Mayor ng isang ngiti. Hindi ko kailangang malaman ng lahat tungkol sa'yo. Sapat na ang nakita ko sa mga mata mo. Alam mo ba, kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, palagi na lang kitang naririnig na umuungol sa loob. Hindi mo inaamin sa akin pero paulit-ulit kang binabangungot sa mga nangyari noon. Nangilid ang mga luha ni Elias. Totoo ang sinabi ni Mayor Ernesto. Palagi pa rin kasama sa bangungot niya ang araw na nakita niya si Dylan na nakahandusay sa boardwalk at duguan. Naging trauma yon na dinala niya sa mahabang panahon. Natuto kang mabuhay sa takot, patuloy ni Mayor Ernesto. At hindi kita sinisisi. Hihintayin lang kita na gumawa ng hakbang para sa sarili mo. Basta kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang lahat, tandaan mong nandito ako para sa'yo. Para na kitang anak kaya tutulungan kita. Napasinghot si Elias. Mayor, ang drama. Natatakot lang naman akong makasakit. Paano kung masaktan mo ang sarili mo kung hindi mo susubukan? Ilang taon na ang lumipas? 4, 5? Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan mo hahayaang ang nakaraan ang magdikta kung ano ang deserve mo ngayon na nagpapatuloy ka sa buhay mo? Napapikit si Elias. Hindi po ako sigurado kung karapat-dapat pa akong magmahal. Napailing ang Mayor. Walang taong handa. Walang taong siguradong hindi masasaktan. Pero may mga taong pinipiling sumugal. Gusto kong malaman mo na malawak ang mundo. Hindi titigil ang lahat sa buhay mo dahil nagkasala ka lang ng isang beses. Kung mahal mo si Rika, kahit natatakot kay sumugal ka pa rin. Kung hindi mo mahal, hindi ka matatakot ng ganyan. Hindi mo kailangan magmadali, pero wag mong ipagkait sa sarili mo ang pagkakataon, lalo na kung alam mong pagsisisihan mo sa bandang huli. Isipin mo lang, hindi ka na tumatakbo ngayon. May buhay ka na rito. May mga taong nagmamalasakit sa'yo. At may isang babae na naghihintay lang kung ano ang gagawin mo, Elias. May tumulo sa gilid ng mata ni Elias. Mabilis niya yung pinunasan. Ang tagal na niyang naririnig ang pangalang Luis. Si Luis siya sa lugar na yon. Pero ang marinig niya ang totoong pangalan, pakiramdam niya ay nakalimutan niya na ang sarili. Pinakalma niya ang sarili at humigop ng kape. Siguro nga ay dapat hindi na siya pangunahan ng takot. Dapat maging matapang siya, lalo na kung gusto niyang umibig ulit. Isang gabi, muli na namang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ni Doc Emily. Ano pa nga ba ang gagawin nila roon? Aakyat na naman ang ligaw si Mayor Ernesto. Luis, sabi ng Mayor habang inaayos ang suot. Kumusta? Pogi na ba ako? Sasagutin na kaya ako ni Doc Emily sa itsurang ito? Ngumiti si Elias ng bahagya. Oo naman, Mayor. Pogi. Tumawa naman ito. Yan ang gusto ko sa'yo. Sinasamahan mo ko sa mga pangarap ko. Nagtawanan silang dalawa. Pagbukas ng pinto, agad silang sinalubong ni Doc Emily. Nakangiti ngunit halatang may distansya pa rin. Mayor, ano na namang ginagawa mo rito?
Hindi ka pa rin napapagod? Siyempre hindi. Mabilis na sagot ng mayor at inabot ang flower bouquet na hawak nito. May paninindigan ako. Kapag sinabi ko manliligaw ako, kahit gaano katagal, maghihintay ako. Napailing si Doc Emily. Pasok na nga kayo. Sa loob ng bahay, maaliwalas ang sala. At doon sa may kusina, nakita ni Elias na abala si Rica. Napangiti siya nang makitang abala ito sa pagsasandok ng pagkain. Ngumuso si Elias at gaya ng dati, parang may humihila sa kanya palapit pero pinigilan niya ang sarili. Hindi naman niya bahay iyon, nakakahiyang bigla-bigla siyang lumalapit. Abala na si Mayor Ernesto kay Doc Emily, kaya naghanap siya ng pagkakataon para makausap ang dalaga. Rica, Mahina niyang tawag. Lumingon naman ito. Pwede ba lumabas sandali? Tanong niya rito. Mainit dito. Saka gusto kong bigyan sila ng solo time nila. Tumaas ang mga kilay ni Rica bago tumango. Sige. Lumabas sila sa bakuran. Umupo sila sa bangkong kahoy sa gilid ng hardin. Nanatili silang tahimik doon at natulala sa mga halaman. Maya-maya, nakaramdam siya ng may kumakagat. Bigla namang nanghuli ng lamok si Rica. Okay ka lang? Natatawang tanong ni Rica. Tumawa rin naman siya. Oo naman, mas okay dito. Nag-usap sila ng kung ano-ano tungkol sa mga simpleng bagay. Sa mga halaman, sa bakuran, sa pusa nitong si Mingming at kung ano-ano pa. Napulot ko lang sa kalsada si Mingming. Naawa ako kaya inampun ko na. Mabuti nga pumayag si Doc Emily. Nakangiting sabi ni Rica. Pero kahit humahaba ang usapan, hindi ito nagtanong ng kung ano-ano pa tungkol sa kanya. At doon niya naramdaman ang pasasalamat. Salamat dahil hindi siya tinanong ni Rica kung sino siya dati. Salamat dahil hindi nito hinahalungkat ang mga anino na pilit niyang tinatakasan. Mas tahimik ka ngayon, biglang sabi ni Rica. Anong iniisip mo? Ngumiti siya rito. Siguro kasi komportable ako na nandito ka. Na ikaw ang kasama ko at nakakausap ngayon. Nagkatinginan sila at doon biglang naubos ang lakas ng loob niya na magpaligoy-ligoy. Rica, gusto kita. Simple at diretso niyang sabi dito. Nanatiling nakatingin si Rica sa kanya. Hindi ito nagulat na parang matagal na nitong alam. Hinihintay na lang talaga na umamin siya. Yun lang? Tanong ng dalaga sa kanya. Gusto mo ko? Pagkatapos, umawang ang bibig ni Elias. Parang bigla niyang nakalimutang huminga. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya rin naman kasi alam. Basta alam lang niya, tinamaan siya rito. Unang kita pa lang niya, parang may ugnayan na sila kahit hindi sabihin. Gustong gusto kita. Gustong gusto. Paulit-ulit niyang sabi rito. Dapat ba may rason yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang isasagot. Ang alam ko lang gusto lang talaga kita. Napakagatlabi si Rica at huminga ng malalim. Gusto rin naman kita. Alam ko na alam mo yon. Hindi ko man sinasabi pero hindi ko tinatago. Lumakas ang tibok ng puso niya. Gusto rin siya ng taong gusto niya. Hindi siya makapaniwala. Para siyang nakalutang. Pero ramdam ko na hindi ka pa nagtitiwala. Malumanay na dugtong ng dalaga. Nararamdaman ko na may mga bagay ka pang hindi kayang sabihin o ibigay. Napayuko siya. Hindi siya tinanong ni Rica kung bakit. Hindi nito hiniling ang paliwanag mula sa kanya. Ngumiti pa rin sa kanya si Rica. Pero hindi ko naman hinihingi agad lahat sa'yo. Gusto ko lang malaman kung totoo ba talagang nararamdaman mo na gusto mo ko. Tumingin siyang muli rito. Totoo tong nararamdaman ko sa'yo, Rica. Huwag mo sanang questionin. Tahimik silang nagkatitigan. Simula ng gabing yon, hindi na siya tatakbo. Sa isip ni Elias, may desisyon na siyang ginawa. Liligawan niya ang dalaga para ipakitang seryoso at sigurado siya rito. Maya-maya ay nagpa siya na silang bumalik sa loob. Magkatabi silang naglakad papunta sa pintuan. Hindi pa malinaw ang lahat pero alam niyang nagkakaintindihan sila.
Pagbukas pa lang ni Elias ng bahagya sa pinto, bigla silang natigilan. Nasa may dining table sina Mayor Ernesto at Doc Emily. At hindi nag-uusap ang mga ito, kundi magkalapat ang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang nagkukumahog na isampa ni Mayor Ernesto si Doc Emily sa lamesa. Parehong nakapikit ang mga ito, parehong lunod sa sandaling matagal nang hinihintay. Kaya hindi na sila napansin ni Rica. Napahinto si Rica sa tabi niya. Natulala na lang ito. Kaya mabilis ang naging desisyon ni Elias. Hinila niya agad ang kamay ng dalaga papunta sa labas. Dahan-dahan pero mariin niyang isinara muli ang pinto nang hindi gumawa ng kahit na anong ingay. Pagkalabas nila sa bakuran, doon lang sila sabay na napahinto. Ilang sandali pa ay sabay silang natawa. Talagang doon pa? Pabulong na sabi ni Rica sabay takip ng bibig. Ano yun? Napailing si Elias at hindi napigilan na matawa rin. Natupad ng pangarap ni Mayor. Mas lalo pang natawa si Rica. Nagkakagustuhan na talaga sila. Tinanong ko si Doc Emily, tinatanggi niya pa kagabi na gusto niya si Mayor Ernesto. Tapos, ganyan naman pala. Mayor Ernesto na yon, sagot ni Elias. All in kapag nagmahal. Dito muna tayo. Huwag na nating istorbohin yung dalawa. Humupa ang tawa nila at napalitan ng isang tahimik na sandali. Maya-maya ay pareho silang napatingin sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga ng malalim si Elias, saka tumingin kay Rica. Rica, gusto ko tang ligawan. Ayoko yung tipong manghuhula ka kung seryoso ba ako o hindi. Tahimik si Rica at naghihintay pa sa sasabihin niya. Ngumiti siya rito. Gagawin ko yon para ipakita sa'yo na hindi ka na dapat magduda palagi. Na kahit may mga bahagi pa akong hindi ko kayang ibigay ngayon, ang nararamdaman ko sa'yo, siguradong sigurado. Handa na siyang sagupain ang takot na nararamdaman. Bahala ng masaktan. Ang mahalaga, wala siyang pagsisisihan sa mga bagay na hindi sinubukan o ginawa. Mula sa loob ng bahay, biglang may tumawag sa kanila. Napalingon sila pareho kay Mayor Ernesto. Hoy, kayo kung nasan man kayo, kain na. Nagkatinginan sila ni Rica at sabay na tumawa. Mukhang tapos na ang pangarap moment niya, biro ni Elias. Tumango sila at pumasok sa bahay. Pagdating sa dining area, agad nilang napansin ang pagbabago ng atmosphere. Si Doc Emily, nakaupo ng tuwid, namumula ang pisngi at panay ang iwas ng tingin. Si Mayor Ernesto naman ay halos hindi mapigilan ang ngiti. Nakangiti habang umuupo, habang nagsasandok ng kanin, habang umiinom ng tubig. Kain na tayo, sabi ni Doc Emily, pilit na ginagawang normal ang boses. Oo, mabilis na sagot ng Mayor. Masarap ang ulam. Natikman ko. Ang sarap talaga. Napatingin si Elias kay Rica at pareho silang nagpipigil ng tawa. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Mayor. Napailing na lang siya. Mayor, biglang sabi ni Elias at kunwari ay inosente. Masarap po yung ulam Oo, sagot ni Mayor Ernesto at sobrang masigla habang nakatingin kay Doc Emily. Masarap ang lahat ngayong gabi. Naubo si Doc Emily. Ernesto, ano? Malambing na tanong ng Mayor at kunwari ay walang alam. Tumigil ka. Mahina pero may ngiti na sabi ng doktora. Habang nagkakainan, ramdam ni Elias ang magaan na tibok ng dibdib niya. Pakiramdam niya ay isa yung simula. Naisip niya na baka hindi niya naman talaga siguro kailangan tumakbo mula sa mga nangyari noon. Anyway, biglang sabi ni Mayor Ernesto. Tumikhi muna na para bang may mahalagang anunsyo. May sasabihin kami ni Emily sa inyo. Napatingin si Elias kay Rica. Saka kina Doc Emily at Mayor Ernesto. Natawa na siya dahil alam niya na agad yon. Sa wakas, natupad na ang mga pangarap ni Mayor Ernesto. Kami na, diretsyong sabi ng Mayor. Girlfriend ko na si Emily. At masyado na kaming matanda para patagalin sa ganitong estado lang. Kaya
bala kong pakasalan na siya. Nagkatinginan sila ni Rika. Pareho silang masaya sa dalawa. Mag-isa sa buhay ang mga ito, kaya nakakatuwang malaman na pinili na ng mga ito ang isa't isa. Congratulations, Doc! Sabay dagdag ni Rika at halatang masaya rin. Napangiti si Doc Emily na bahagyang namumula. Salamat, mukhang napagod na rin akong magpakatandang dalaga. Tumawa si Mayor Ernesto. Sa wakas, nagbunga na nga rin ang pangungulit ko. Humaba pa ang usapan, napunta sa kasal ng kapatid ng mayor, sa mga plano ng bayan, sa kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya, pero kung gaano rin yon katahimik. Hanggang sa biglang napunta ang usapan kay Rika. Rika, matagal na kitang gustong tanungin, pero hindi ko lang ginagawa. Saan ka ba talaga galing? Tubong saan ka ba? Tanong ni Mayor Ernesto. Bahagyang napahinto si Rika sa pagkain. Hindi po ako tubong dito. Lumaki po ako sa Maynila pero ang province po namin ay sa Davao. Ngayong nagtatanong si Mayor Ernesto, nagkaroon din siya ng kagustuhang makilala ito. Marami nga siyang hindi pa alam tungkol kay Rika. Sa loob ng 2 taon, ang tanging niya lang alam ay Rika ang pangalan nito at kasambahay ni Doc Emily. Buong pangalan mo nga ulit? Tanong ng mayor. Bahagyang huminga ng malalim si Rika. Maricar Fuentabella. Parang tumigil ang oras para kay Elias. Maricar Fuentabella. Parang may dumaan na malamig na hangin sa batok niya. Naalala niya agad ang fiancé ni Bianca noon na si Dylan Fuentabella. Pero hindi niya agad ipinahalata na marami siyang iniisip. Sanay na siyang magtago ng reaksyon. Sanay na siyang ngumiti kahit may bumubukas na sugat sa loob. Fuentabella. Isang apelyido na alam niya. Isang apelyido na hindi basta-basta. Isang apelyido na minsan ay naging dahilan kung bakit gumuho ang kanyang mundo. Pero agad niyang sinaway ang sarili. Coincidence lang siguro yon. Maraming Fuentabella sa mundo. Bukod doon, imposible na may connection si Rika sa mga Fuentabella. Mayaman ang pamilyang yon, kaya imposible na may isang Fuentabella na naliligaw at kasambahay lang sa isang simpleng doktora. Fuentabella, parang narinig ko na yan. Pero sa bagay, common naman din ang ganyang apelyido. Sabi ni Mayor Ernesto na walang kaalam-alam sa mga tumatakbo sa isipan niya. Pero bakit hindi ka nag-aaral, Rika? Bata ka pa naman. Napatingin si Elias kay Rika. Hindi siya sumingit, hindi siya nagtanong. Pinili niyang makinig. May mga kailangan po akong asikasuhin, sagot ni Rika at maingat ang bawat salita. Hindi pa po pwede ngayon and tapos po ako ng political science. Naibuga ni Mayor Ernesto ang iniinom na tubig. Ano? Nakagraduate ka? Bakit ka nandito at kasambahay ni Emily? Tumawa si Doc Emily, sabay tingin sa kanilang dalawa ni Rika. Hindi ko kailanman sinabi na kasambahay ko si Rika. Tumango si Mayor Ernesto. Ganon? Kung ganon, bakit? Teka, ang gulo. So nakapagtapos ka naman pala. Gusto mong magtrabaho sa munisipyo? Bahagyang ngumiti si Rika pero may lungkot sa mga mata. Salamat po, pero nandito lang ako para magbakasyon. May iba rin po akong inaasikaso. Matamang tumingin si Mayor Ernesto kay Rika. Mukhang private person ka. Sino ka ba talaga? Napangiti naman si Rika na parang wala lang. Ako po si Rika. Hinawakan ni Doc Emily ang kamay ng mayor. Tumigil ka na sa pagtatanong. Kaibigan ko si Rika. Hindi ko siya kasambahay rito. Nandito lang siya para asikasuhin ang ibang dapat asikasuhin. Napatingin si Mayor Ernesto kay Elias. Ibig sabihin, hindi ka magtatagal rito? Depende po kapag naayos ko na ang mga dapat ko pong ayusin, Mayor. Sagot ni Rika at nagpatuloy sa pagkain. Hindi nakapagsalita si Elias. Nagulat siya sa mga bagay na nalaman tungkol dito. Hindi niya lubusang kilala si Rika. Bigla na lang itong sumulpot sa buhay niya na walang malinaw na pinanggalingan. Walang kwento ng pamilya,
walang detalyeng personal. At ngayon lang niya nalaman ang buong pangalan nito. Ito si Maricar Fuentabella. Hindi niya alam kung bakit may bahagyang kirot siyang naramdaman. Pero pinilit niya yung baliwalain at iniisip na lang na gamitin ang pagkakataon para mas makilala niya ang dalaga. Nang uuwi na, nauna na sa labas si Elias. Nasa loob pa si Mayor Ernesto at ayaw pang magpaawat na makipaglampungan kay Doc Emily. Nasa tapat sila ng sasakyan ni Rica nang tanungin siya nito. "Wala ka bang itatanong sa akin?" Tanong ni Rica. Hindi agad siya nakasagot. May bahagi sa kanya na gustong malaman ang lahat ng bagay tungkol dito. Pero may bahagi rin kay Elias na natatakot na harapin ang totoo. Pakiramdam niya, kapag mas nakilala niya pa ito, hindi niya lang magugustuhan ang resulta. Kaya sa halip na yakapin lahat ng mga bagay na bumabagabag sa kanya, binigyan niya ito ng isang ngiti. "Pwedeng mag-date tayo bukas?" Hindi agad ito nakasagot, pero maya-maya ay ngumiti rin sa kanya. "Sige, date tayo bukas. Wala naman din akong gagawin." Nang makauwi, sobrang tahimik lang niya. Ayaw niyang isipin pa yon, kaya pinilit niyang maging maayos. Ang gusto niya, maging okay siya kapag nag-date na sila ng dalaga. Maaaring hindi niya ito kilala ng lubusan. Pero ganoon rin naman siya kay Rica. Hindi niya pa ipinapakilala ang lahat sa kanya. Kaya wala siyang karapatang questionin iyon. Ngayong nagliligawan na sila, sisikapin niya na bawat oras ay may malaman sila sa bawat isa. Maaga pa lang kinabukasan ay gising na si Elias. Hindi dahil may trabaho, kundi dahil may date siya. Nakapagpaalam na siya kay Mayor Ernesto at pumayag naman ito kaagad. Tahimik siyang kumilos. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at maong. Bitbit ang maliit na backpack na may lamang panlatag, mga pagkain at 2 bote ng tubig. Pagdating niya sa may waiting shed malapit sa burol, naroon na si Rica. Nakasimpleng bestida, may dalang bag at may suot na sombrero. Nang makita siya, ngumiti ito ng matamis sa kanya. "Good morning." "Good morning." Sagot naman ni Elias at bahagyang napangiti. "Maaga ka. Excited ka siguro kasi alam mong ako ang kadate mo." Natawa bigla si Rica. "Anong pinagsasasabi mo? Mas maaga ka. Parang handang-handa ka pa nga." "First official date natin to kaya bawal pumalpak." Naglakad sila paakyat ng burol. Hindi matarik pero sapat para pawisan sila ng kaunti. Pagdating sa tuktok, bumungad ang tanawin na napakaganda. "Ang ganda?" bulong ni Rica. Napangiti si Elias. "Dito ako madalas tumambay kapag may mga bagay na gumugulo sa isipan ko." Inilatag nila ang banig sa damuhan. Pinatas niya na rin ang mga pagkaing hinanda niya. Umupo sila ng magkatabi pero may kaunting distansya. "Anong gusto mong pag-usapan?" tanong ni Rica. Kahit ano, para makilala kita." Inilabas din ni Elias ang dalang laptop. "Hiniram ko ang laptop ni Mayor para naman kapag boring na, manood na lang tayo ng movie. Nag-download na ako." Ngumiti si Rica. "Handang-handa ka talaga. Sige, ikaw muna. Mas gusto kong nagtatanong ka sa akin. Kapag may tanong ka, mas ramdam ko na may interes ka sa akin." Napanguso siya rito. "Ilan ang naging boyfriend mo?" Nanlaki ang mata ni Rica. "Diretso ka pala. Pero sasagutin ko pa rin ang tanong mo. At ang sagot dyan, wala pa akong naging boyfriend. Masyado akong abala sa pag-aaral, pero may naging first love naman ako." Kumunot ang noo ni Elias. "Sino yon? Mabuti, hindi ka niligawan." Humalakhak si Rica. "Anong mabuti na hindi? Paano yon? Gustong-gusto kong ligawan ako ng first love ko." Napairap naman si Elias. "Hindi na nga, wag na. Sino ba yon? Ako nang manliligaw mo ngayon. Wala na yung kumag na yon. First love, first love. Wala yan kapag ako naging last love mo." Mas lalong natawa si Rica. "Alam mo, yung first love ko, pogi yun eh. Nakilala ko nung college pa lang ako. Nagkakilala kami sa library. Engineering student siya. Tapos ako, hindi talaga masyadong pansinin.
Nagpakilala siya sa akin kaya after noon, palagi ko na siyang hinahanap. Kapag nasa library siya, palagi ako nakatingin sa kanya. Kaya lang after noon, hindi niya na ako napansin. Next thing I knew, may girlfriend na pala siya. Umismit si Elias. Naiinis siya na kinikwento nito ang first love. Pakialam niya ba roon? Mabuti na lang, hindi nagkatuluyan ang mga ito. Alam mo, ikaw? Tumawa ulit si Rika. Ikaw ang nagsimula ng tanong, tapos ikaw ang bad trip dyan. Daig mo pang babae? Naghahanap ka ba ng away? Sumagot naman si Elias. Hindi ako ganyan kapeti. O sige, ibahin natin. Ayoko nagkakaungkatan tayo dito ng mga dati nating mahal. Sige, ano ang hilig mong gawin? Magbasa at makinig sa mga kwento ng ibang tao, sagot nito. Bumalik ang ngiti sa mga labi niya. Ako mahilig magkutingting ng kung ano-ano. Mahilig din ako magluto kapag walang ginagawa. Kaya kung maging boyfriend mo ko, tataba ka talaga sa akin. Halata ang saya sa mga mata ni Rika habang nag-uusap sila. Mahilig akong kumain pero hindi ako tataba. Adik ako sa workout. Favorite mo namang pagkain. Sa akin, tinola na maraming luya at dahon ng sili. Napatingin si Elias dito. Ipagluluto kita nun sa susunod. Nagpatuloy pa ang mga pag-uusap nila. At bawat impormasyon na sinasabi ni Rika tungkol sa sarili nito, tinatandaan niya ng sobra. Gusto niyang mahalin ito ng tama, kaya kasama na roon ang mag-effort palagi para sa dalaga. Hanggang sa biglang napunta ang usapan kina Jonah at Karina. Lagi naman silang nag-aagawan sa'yo. Pareho mo siguro silang girlfriend o pareho mong pinaasa? Umismid si Elias. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala akong pinapaasa sa kanila. Hindi ko kailanman binigyan ng motibo ang kahit sino sa kanilang dalawa. Napakunot ang noo ni Rika. Ewan ko sa'yo. Bigla siyang napangiti sa reaksyon nito. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ano? Mabilis na sagot ng dalaga. Hindi ah. Tumawa naman siya. Halata kaya? Hindi nga. Depensa nito. Nakakatawa lang sila. Hindi niya nalang pinilit kahit na gusto niya pa itong asarin. Baka mabadrip lang sa kanya. Hindi pa maulit ang date na yon. Humiga siya sa banig at tumingin sa langit. Masaya palang ganito. Tumabi si Rika sa kanya at nakatingin din sa langit. Oo, masaya rin ako sa ganito. Napapikit si Elias. Gusto kong gayahin si Mayor Ernesto. Kapag sinagot mo ako, sana payag ka na diretso kasal na agad. Suminghap si Rika. Bakit? Sigurado ka na sa akin? Iminulat ni Elias ang mga mata at nagkatinginan silang dalawa. Bakit ikaw? Sigurado ka ba sa akin kahit hindi pa natin lubusang kilalang isa't isa? Agad na napangiti ang dalaga. Huwag mo akong hamunin sa kasal agad. Baka kapag pumayag ako, hindi mo kayanin. Natawa naman si Elias. Parang sinasayaw ang kanyang puso sa mga salitang yon. Kung pwede nga lang napakasalan niya agad si Rika, ginawa niya na nang walang patumpik-tumpik. Hindi niya naramdaman kung anong nararamdaman niya kay Bianca noon. Pagdating kay Rika, may pagkasabik sa dibdib niya. Pero tila kaya pa ring bumalanse ng kapayapaan. Parang dagat na kayang rumagasa at kaya niya ring maging kalmado. Hindi niya man ito kilala ng lubusan, pakiramdam niya ay ligtas siya rito, na kahit anong mangyari, hinding-hindi siya nito ipapahamak. Nang magsawa na sila sa kakadate sa burol, bumaba na sila roon at pumunta sa bayan. Napag-usapan nilang kumain sa maliit na kainan malapit sa plaza. Simple lang doon, pero masasarap naman ang pagkain, lalo na ang kalderetang kambing. Habang nilalapag ang order, napatingin siya sa TV. Bahagya siyang natigilan nang makita roon si Bianca. May pinagbibidahan na naman ng dalaga na isang teleserye tuwing hapon. Nagagandahan ka? Crush mo bang artistang yan? Biglang tanong ni Rika at parang naninimbang. Umiwas siya ng tingin sa TV at kinuha na ang mga kubyertos. Hindi, napatingin lang ako. Parang ang dami niyang fans. Sikat na siya pero hindi ako nagagandahan sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Rika. Huwe,
Maganda naman siya. Okay lang. Sabihin mo na sa akin kung nagagandahan ka. Hindi naman ako magagalit. Yung totoo, dinaan niya na lang sa tawa ang mga tanong ng dalaga. Ano ka ba naman? Ikaw ang crush ko. Gusto na nga at mahal. Sa'yo lang ako nandiligaw. Pakialam ko dyan. Artista lang yan. Ang selosa mo naman, Rika. Huwag ka mag-alala. Kapag sinagot mo ako, magpapatali agad ako. Hindi lang sa puso, sa leeg, sa mga kamay, sa mga paa. Lahat na para hindi na ako maagaw at hindi ka na nagsiselos ng ganyan. Nanlaki ang mga mata ni Rika at bahagyang namula. Baliw ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pinagsasasabi mo. Hindi rin ako selosa. Ano yan? Fantasy mo na itali kita? Saan? Sa kama? Humagalpak na lang siya ng tawa. Dahil sa reaksyon nito, bahagyang nawala sa isipan niya si Bianca. Kaya simula ng araw na yon, nangako na si Elias sa kanyang sarili na gagawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi na siya matatakot. Hindi na siya magpipigil kung si Rika naman ang kapalit ng lahat ng yon. Sa mga lumipas na mga buwan, mas lalo silang naging malapit ni Rika. Walang kahit anong tanong na mabigat sa isa't isa. Basta para sa kanila, mahalaga lang kung anong nangyayari sa samahan nila. Dahil ikakasal na sina Mayor Ernesto at Doc Emily, madalas na rin talaga silang magkita. Abala na sa pag-aasikaso ng kasal ang mga ito. At kapag hindi makasama si Mayor Ernesto, si Elias ang sumasama para samahan ang mga ito sa preparation ng wedding. May regalo nga pala ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Elias habang nakatambay sila sa bakuran. Napatingin sa kanya si Rika. Ano yon? Nilabas niya sa bulsa ang isang silver na bracelet. Medyo mamahalin yon. Binili niya na dahil mas magtatagal. Marami rin naman kasi siyang ipon mula sa mga sahod na ibinibigay ni Mayor Ernesto sa kanya. Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng isang bagay na masusuot mo. At kapag nakita mo, maalala mo ko agad. Marahan niyang isinuot dito ang bracelet. Matamis namang napangiti ang dalaga habang namumungay ang mga mata. Ang ganda naman ito. Wala akong pangbawi ha. Sana sinabi mong bibigyan mo ko. Sana nakapaghanda ako ng regalo. Inayos ni Elias ang buhok nito. Hindi naman lahat ng regalo kailangan ng kapalit. Huwag mo nang alalahanin. Pero gusto ko rin ng something na masusuot mo na kapag nakita mo, maaalala mo ko. Saad ng dalaga. May pinigil ng ngiti si Elias nang may naisip na kalokohan. Pwede namang ako na lang. Kunwari, huwag ka nang umalis sa tabi ko. Asawahin mo ko. Ganoon para hindi mo na ako makalimutan. Malakas na tumawa si Rika. Ewan ko sa'yo. Napahalakhak na rin si Elias. Masaya ang puso niya sa tuwing nag-uusap at nagbibiruan sila ng ganoon. Parang wala siyang problemang tinakasan. Parang okay lang ang lahat at hindi niya na kailangan mag-alala. Parang sapat na ang mundong yon para sa kanilang dalawa ni Rika. Luis! Tawag sa kanya ni Mayor Ernesto na kalalabas lang sa bahay. Dito ako magpapalipas ng gabi. May sakit si Emily. Napagod yata ang katawan niya sa preparation. Alagaan ko siya. Kung gusto mo nang umuwi, pwede ka nang umuwi. Nakatingin si Elias kay Rika. Kung dito po kayo, dito na rin po ako, Mayor. Nandito rin si Rika. Makikitulog ako sa kwarto niya. Hinampas agad siya ni Rika. Anong makikitulog? Ngumuso naman siya. Mag-usap lang tayo hanggang umaga. Tumawa si Mayor Ernesto at hinayaan na lang siya sa gustong gawin. Kaya ang desisyon ni Elias, ipasok ang sasakyan sa bakuran. Matatanda na naman sila ni Rika, kaya hindi na siya sasawayin kung doon sila tumambay o doon siya matutulog. Tayo na ba? Bakit magkatabi tayo sa kama? Tanong ni Rika habang nakatingin sa kanya. Napangiti naman si Elias. Okay lang yan. Wala naman tayong gagawin. Isipin mo na lang na kapag sinagot mo ko, diretso kasal na yon. Inirapan siya nito pero bahagya ring natawa. Maya-maya'y nakatulog na naman si Rika. Hindi siya makatulog kaya pinagmasdan niya lang ang dalaga. Masaya silang dalawa
Nagagalak ang kanilang mga puso sa mga damdamin nila para sa isa't isa. Gayunpaman, hindi naman pwede na habang buhay na manatili sila roon. Maraming katotohanan na kailangang harapin. At hindi niya alam kung kailan siya magiging handa para doon. Huminga siya ng malalim at niyakap na lang ang dalaga. Hangad niyang anuman ang mangyari, anuman ang malaman nito, manaig pa rin sana ang pagmamahalan na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Tuloy-tuloy ang pagiging malapit nila ni Rika pagkatapos ng gabing yon. Pero kahit masaya, ramdam ni Elias na parang pareho silang may mabigat na dinadala. Tila may mga katotohanang hindi masabi sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng wedding ni na Mayor Ernesto at Doc Emily. Si Elias ang best man at si Rika naman ang maid of honor. Nang makita niya ang dalaga na naglalakad papalapit, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya yun kasal pero nandoon siya at nag-i-imagine na sana sila na lang ang kinakasal ni Rika. Nang makalapit na ang dalaga, kinintatan siya nito. Hindi niya tuloy napigilang tumawa at mapangiti. Parang gusto niya na lang itakbo palabas ng simbahan si Rika at wag nang intindihin ng kasal. Maya-maya ay naglakad na papasok si Doc Emily. Napalingon si Elias kay Mayor Ernesto nang makita itong umiiyak. Bahagya siyang natawa at tinapik ang balikat nito. Ikakasal na ako sa pangarap ko. Ang bagal maglakad, hindi pa tumakbo. Garal-galang boses na sabi ni Mayor Ernesto. Napahalakhak si Elias. Huwag ka na pong mainip, Mayor. Nandyan na siya. Pakakasalan ka na. Wala na pong atrasan yan. Napangiti si Mayor Ernesto habang patuloy sa pag-iyak. Nang magsimula ang seremonya, hindi niya maalis ang ngiti. Masaya siya para sa taong tumulong sa kanya. Sa wakas, hindi na ito maghihimutok na tatandang binata. Sa buong seremonya, palagi siyang napapasulyap kay Rika. Kapag nagtatagpo ang mga mata nila, pareho silang napapangiti sa isa't isa. Nang sumapit na ang wedding reception, masaya na ang lahat. Nasa isang hall sila para roon. Pagkatapos naman nun, magpapahanda si Mayor Ernesto sa bahay nito at kahit sino ay imbitado. Kaya pagkatapos ng event, hindi na muna babiyahe ang bagong mag-asawa para sa honeymoon ng mga ito. Nagsimula ang mga gawain kapag reception. Hindi nakasalo ng bouquet si Rika. Ang nakasalo, si Karina na sobrang excited at agad na napatingin kay Elias nang makuha ang bulaklak. Mabuti na lang at wala si Jonah. Kung nandoon ito, baka nagbangayan na naman ang dalawa. Hindi kasi mawawala si Karina sa reception dahil malayong kamag-anak ni Doc Emily. Ilang sandali pa ay tinawag na ang groomsmen. Ayokong sumali. Panay ang tanggi niya. Wala siyang interes dahil hindi naman si Rika ang nakasalo. Tiningnan siya ni Rika. Sige na, sumali ka na. Baka isipin pa nila na KJ ka. Ayaw niyang sumali pero napilitan siya. Kaya yon at nasa isang bilog siya. Nakanguso siya habang nakatingin kay Rika na abala sa pagkain. Nagpapasahan silang mga lalaki ng garter. Kapag huminto ang music, doon titigil ang garter. Okay, ang rule, tatalikod ang bridesmaid na nakakuha ng flower bouquet. Siya ang magsasabi sa DJ na stop at hindi niya alam kung sino. Gagawin natin to para may element of surprise. Saad pa ng MC. Maya-maya ay tumigil ng music. Siya ang may huling hawak ng garter, kaya agad niya yung naibato sa gulat. Nagtawanan tuloy ang mga bisita. Pero hindi natutuwa si Elias. Napatingin agad siya kay Rika na seryoso ang mukha at ayaw nang tumingin sa kanya. Okay, so, si best man pa lang nakakuha ng garter. Anunsyo ng MC. May sumigaw sa isa sa mga side ni Doc Emily. Hoy, bagay! Crush siya ni Karina! Namula naman si Karina at sinaway ang mga ito. Pero nang tingnan niya naman, namumula na at parang gustong-gusto rin. Bigla tuloy siyang namroblema, lalo na nang marinig ang mga asar sa kanila ni Karina. Sorry, inaasar nila tayo, nahihiyang sabi ni Karina habang umuupo. Napabuntong hininga si Elias at lumuhod sa harap nito.
Okay lang, tapusin na natin to. Ayoko rin namang maging KJ. Habang tinataas niya ang garter, naririnig niya ang sigawan. Kaya sa halip na mabagal, binilisan niya na lang parang isang flash. Halos hindi niya na nadama ang balat ni Karina sa sobrang pagmamadali. Mahirap na, lalo na at may nararamdaman siyang may masamang nakatingin. Luis, tawag ni Karina nang sabay na silang makatayo. Luis, alam kong alam mo na nag-aaway kami ni Joanna palagi tungkol sa'yo. Kumunot ang noo ni Elias. Wala siyang maintindihan. Nakatingin lang siya kay Rika na nakadalawa ng lagok ng alak. Gusto niya na tuloy bumaba sa mini stage at tabihan ulit si Rika. Nag-aaway kami ni Joanna, nagtatalo kami. Patuloy ni Karina habang nakatingin sa kanya. Kasi Luis, gusto kita. Unang kita ko palang sa'yo nang pumunta ako sa munisipyo. Gustong gusto na kita. At habang nakikilala kita sa mga nagdaang taon, mas lalo kitang nagugustuhan. Naguguluhan ang kalooban niya. Gusto niyang makinig kay Karina bilang pagrespeto sa nararamdaman nito. Pero mas nag-aalala pa siya kay Rika na mukhang nagseselos na naman. Tanong ni Elias. Naintindihan ko ang pagkagusto mo pero hindi ko masusuklian yan. I'm sorry, may mahal na akong iba. Napasinghap si Karina at agad na nangislap ang mga mata. May mahal ka ng iba? Sino? Si Joanna ba? Pero hindi niya na maintindihan pa ang mga tanong nito. Basta nagpaalam na lang siya nang makitang tumayo si Rika. Mukhang magwa-walk out na naman dahil sa selos. Kaya nang matapos doon, mabilis niyang sinundan ang babaeng gusto niya naman talagang kasama sa gabing yon. Habang sinusundan si Rika, nakita niyang dumiretso ito sa banyo. Napabuntong hininga si Elias at lakad-takbong sumunod. Kung pwede niya lang itong pasukin, ginawa niya na. Pero naghintay lang siya roon hanggang sa makalabas ito. Paglabas ni Rika mula sa banyo, umayos agad ng tayo si Elias. Para bang handa siyang pagalitan pero mas handang magpaliwanag. Hindi nilapitan agad ni Elias ang dalaga. Hinayaan muna niyang makalapit si Rika sa kanya, saka siya marahang nagsalita. Rika! Huminto si Rika sa tapat niya. Hindi galit ang mukha nito, pero malamig nga lang. Ano? Tanong nito ng diretso at walang emosyon. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ngumiti si Rika. Oo, okay lang ako. Ramdam ni Elias na hindi yun totoo. Kanina, Huwag mo nang ipaliwanag. Hindi naman kailangan. Putol pa nito sa gusto niyang sabihin. Napakunot ang noo niya. pero gusto kong... Hindi, sagot ni Rika at malamig pa rin ang tono. Sabi ko okay lang, hindi ako nagsiselos. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi ka nagsiselos? Oo, sagot nito agad. Normal lang naman yun sa kasal. Games lang yun, asaran. Hindi naman big deal. Totoo? Tanong pa ni Elias ng dahan-dahan. Kasi kung nagsiselos ang dalaga, willing naman siyang manuyo. Tumango si Rika. Oo, at saka hindi tayo mag-asawa. Wala kang obligasyon sa akin. Tumama yon kay Elias. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Sa malayo, rinig pa rin ang tawanan at musika mula sa reception. Pero sa pagitan nilang dalawa, parang may makapal na pader. Kung ganon, maingat na sabi ni Elias. bakit ka umalis? Napatingin si Rika sa sahig. Nainitan lang ako. Siyempre, saan ba ako nagpunta? Nagbanyo ako. Rika, huminga ito ng malalim. Huwag mo nang gawing komplikado to. Sabi ko na nga na okay lang. pero ramdam ko na hindi. Sagot niya rito. Tumingin si Rika sa kanya ng diretso. Ano bang gusto mong marinig? Na nagsiselos ako? Na naaapektuhan ako? Kasi kung yon hindi totoo. Napatawa si Elias. Hindi ka magaling magsinungaling. Napatawa rin si Rika. Talaga? Oo, kapag nagsisinungaling ka, masyado kang kalmado. Ganyan ka pala kapag nagsiselos. Kunwari, hindi naapektuhan pero kasunod, walk out na. Sige, naka-take note na Rika. Sige, ipakita mo pa sa akin
para alam na alam ko kung paano kita susuyuin. Napapikit si Rika. Para bang hindi matanggap na nahuli niya ito. Pero kahit anong gawin ng dalaga, hindi naman ito maitatago ang nararamdaman sa kanya. Ayokong maging babae na selosa. Ayokong maging dahilan ng gulo. Kaya ayos lang. Pero hindi yun ang tanong. Sagot niya. Ang tanong, ano ang totoo? Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang sa marahang bumigay ang balikat ni Rika. Para bang biglang napagod sa pagpipigil. Sige, aaminin ko. Nagsiselos ako. Oo, nagsiselos ako. Naiinis ako. Gusto kong sampalin ang babaeng lumalapit sa'yo. Kasi, akala ko ba, sa akin ka? Hindi siya nakapagsalita. Hinayaan niya itong magpatuloy. Pero may sumusugat ng ngiti sa mga labi ni Elias. Ngumuso si Rika at umiwas ng tingin. Kung magiging totoo to, alam kong hindi ko mapipigilan ang sarili ko na magselos. Hindi ako perpekto. Hindi ako yung tipong chill kapag nagsiselos. Lalo na kapag selos na selos ako. Ngayon pa na alam kong gusto mo ko, sa tingin mo, kaya ko maging chill na maagaw ka ng ibang babae? Napatingin siya rito ng seryoso. At masama ba yun? Oo, hindi to healthy. Dapat kaya kong kontrolin ang selos ko. Sagot ni Rika. At natatakot ako na baka mapagod ka. Baka isang araw sabihin mo na lang, ayoko na, ang selosa mo. Tumama yon sa puso niya. Subalit sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang tumawa. Rika, sabi niya at lumapit ng isang hakbang. Tingnan mo ako. Nag-angat ito ng tingin. Kung nagsiselos ka, hindi kita sisisihin. Ibig sabihin lang noon, may pakialam ka sa akin. Ang trabaho ko lang ay siguraduhin na wala kang ipag-aalala. Ikaw ang nililigawan ko. Sa'yo ko gumagalaw para sagutin mo na ako at asawahin mo ko. Kaya bakit ka nag-aalala? Ayokong iparamdam na kailangan mong makipagkompetensya. Natahimik si Rika. Hindi kita ilalagay sa posisyon na kailangan mo magtanong kung saan ka lulugar. Dapat alam mo na oras na sinabi ko na mahal kita, alam mo na agad ang lugar mo. Dagdag pa ni Elias. At kung may insecurities ka, hindi ko yung tatakbuhan. Hindi ka ba matatakot sa selos ko? Tanong ni Rika. Napailing naman siya. Kinikilig lang. Mas matatakot ako kung wala kang maramdaman. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Rika. Pero hindi yon tumulo. Hindi ako sanay sa ganito. Pero gusto na kitang sagutin. Huwag muna tayong magmadali. Pero sabihin natin sa kanila na boyfriend na kita. Ayokong maagaw ka. Hindi na napigilan ni Elias ang halakhak. Sige na nga, boyfriend muna. Magkatabi silang naglakad pabalik sa reception. Magkahawak kamay sila kaya may ilang napatingin. Nang makita ni Karina yon, nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at maya-maya ay para bang naintindihan na kung sino ang tinutukoy niya. At sa isip ni Elias, malinaw na kung selos ang kapalit ng pagmamahal ni Rika, handa siyang manatili. Sa sumunod na araw, naging abala naman sila sa paghahanda sa bahay ni Mayor Ernesto. Doon na imbitado kahit sino, kaya simula umaga hanggang hapon, sobrang dami ng tao para makikain. Kinagabihan naman, nagkaroon ng inuman sa mga manginginom. Pero karamihan, mga close lang o mga staff ni Mayor Ernesto ang natira. Hindi masyadong uminom si Elias. Mas abala kasi siya sa pag-aasikaso sa ibang kailangan. Bukod doon, may kasunduan sila ng kanyang girlfriend na si Rika. Hindi siya iinom, kaya hindi rin ito iinom. Mas gusto niyang wala silang tama at mag-usap na lang magdamag. Luis, halika. Upo ka rito. Inom tayo. Saad ni Jonah sa kanya. Upo ka, tapos kandungin mo ko. Binatukan ito ng kasama. Baliw ka? Desperada ka na namang malandi ka? Huwag mo siyang nilalandi. May girlfriend na yan. Nanlaki ang mga mata ni Jonah. Ano? Sino? Sakto naman, dumaan si Rika na may dalang baso. Agad niyang hinawakan ang bewang nito at hinila papalapit sa kanya. Naghiyawan naman ang mga tao roon at kinilig sa ginawa niya. Si Rika, girlfriend ko.
Nakangiting sabi ni Elias. Pulang-pula naman ang mukha ng girlfriend niya at hindi inaasahan ang ginawa niya. Si Jonah, inasar na ng mga kasama at sinabihang itigil na ang paghabol sa kanya. Pero wala nang pakialam si Elias doon. Umupo na lang siya sa upuan at kinandong si Rica habang nakikipag-usap ito sa ibang babae. Luis, ano yan? Natatawang tanong ni Mayor Ernesto. Para kang tuko dyan kay Rica. Pakasalan mo muna. Napangiti ulit si Elias. Pakakasalan ko talaga, Mayor. Wala na tong kawala. Tumili na naman ang mga nag-iinuman. Natawa na lang sila ni Rica. Pero ang sayang yon, hindi naman habang buhay na mananatili sa kanya. Nang matapos ang gabing yon, umalis na sina Mayor Ernesto at Doc Emily para sa honeymoon ng mga ito. Kaya sila lang ang naiwan ni Rica. Abala rin naman kasi sila sa paglilipat ng ibang gamit ni Doc Emily sa bahay ni Mayor Ernesto. Tahimik ang bahay ni na Doc Emily isang umaga. Nasa sala si Elias, nakaupo sa mahabang sofa at hawak ang isang tasa ng kape. Doon na sila nagpalipas ng gabi ni Rica dahil ginabi na rin naman sila. Napatingin siya sa kusina kung nasaan si Rica. Nakasuot ito ng hapit na sando at simpleng palda. Abala na ito sa paghihiwa ng gulay para sa tanghalian nila. Anong gusto mo? Tinola o adobo? Tanong ni Rica. Napangiti naman siya. Kahit ano. Ikaw ang bahala kung anong trip mong ulam natin. Lahat naman, kinakain ko. Masarap lagi ang luto mo. Bahagyang namula si Rica. Hindi naman. Napangiti agad si Elias. Hindi ka marunong tumanggap ng papuri. Kapag sinabi kong masarap, masarap talaga yon. Bumalik ito sa paghihiwa. Ilang sandali pa, lumapit si Elias sa kusina. Sumandal siya sa may pinto at pinagmamasdan ito. Hanggang sa may kumatok sa gate, pareho silang napalingon. Naghihintay ka ng bisita? Tanong ni Elias. Umiling naman si Rica. Hindi, wala naman akong inaasahang bisita. Baka delivery, sabi ni Elias at ibinaba ang tasa ng kape. Titingnan ko. Lumakad siya papunta sa pinto hanggang sa gate. Pagbukas niya, isang lalaking nakapolo at slacks ang bumungad. Matangkad, maayos manamit, may mamahaling relo sa kamay na mukhang mas mahal pa kesa sa suot niyang sapatos. Good afternoon, sabi ng lalaki. Nandito ba si Maricar? Napatigil si Elias nang marinig mula rito ang totoong pangalan ng kanyang girlfriend. Anong kailangan mo kay Rica? Nandito siya pero sino ka ba? Saglit na tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa at parang sinusukat. Pagkatapos, ngumiti ito sa kanya. Ako ang fiancé ni Maricar. I'm Adrian Enerosa. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Elias. Fiancé? Tumango ito. Oo, sabihin mo sa kanya, nandito na ako. Parang hindi gumana ang katawan niya. Gusto niyang magsalita, magtanong, magalit. Pero walang lumabas. Sa likuran niya, narinig niya ang yabag ng mga paa. Nang makita ni Rica kung sino ang tao, parang biglang nawala ang kulay sa mukha nito. Adrian? Bulong nito. Finally, Maricar! Sabi ng lalaki at ngumiti pa sa kanyang girlfriend. Matagal kitang hinanap. Kumuyom ang kamao ni Elias. Hindi siya makatingin kay Rica. Pakiramdam niya, gusto niyang sapakin si Adrian sa harap niya. Paano nitong magiging fiancé ang kanyang girlfriend? Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ng dalaga. Hindi ba malinaw? Sagot ni Adrian. Hinahanap nga kita. Ang tagal mo nang nanatili dito. Gusto ko nang ituloy ang naudlot na plano. Lumapit ito ng isang hakbang. Otomatikong umatras si Rica. Napailing ang dalaga at matamang nakatingin kay Adrian. Akala ko malinaw na. Sinabi ko na sa'yo. Natapos na? Putol ni Adrian at nakangising lumingon kay Elias na parang nang-aasar. Hindi tayo pwedeng matapos ng ganun lang. Maricar, alam mong may hang-ups pa tayo sa isa't isa. Napairap si Rica. Kung mag-usap ang mga ito, parang sobrang close at parang sanay na sanay na.
Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Malinaw naman na trinaidor siya ng babaeng minamahal niya. Hindi na niya hinintay pang magsalita si Adrian. Bumaling si Elias at mabilis ang hakbang palabas ng bahay. Parang nasusunog ang dibdib niya sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Teka lang!" sigaw ni Rika mula sa likuran. Hindi siya huminto, lumabas siya sa bakuran, dumaan sa may puno ng mangga, diretso sa maliit na daan papalayo roon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang umalis, gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang burahin ang huling ilang oras na mayroon silang dalawa. "Sandali lang!" hingal na tawag ni Rika. Huminga siya ng malalim at humarap. "Anong gusto mo? Hindi pa ba sapat ang nakita ko? Ano? Dadagdagan mo na naman ang mga kasinungalingan mo?" Namula ang mga mata ni Rika. "Please, pakinggan mo muna ako." Umiling naman siya. "Hindi ko na kailangan pakinggan ka. Sapat na ang nakita ko. Sige nga, sinong matinong babae ang may boyfriend kahit may ibang fiancé na? Pero sa bagay, pagkakamali ko to. Hinayaan ko ang sarili ko na maging padalos-dalos pagdating sa'yo. Akala ko, kilala kita. Akala ko totoo ka. Hindi kita kilala. Hindi natin kilala ng lubusan ng isa't isa." "Totoo ako sa'yo. Lahat totoo ang pinakita ko," sagot ni Rika habang nanginginig ang boses. "Ikaw, totoo ka ba sa akin?" "Hindi naman din, di ba?" Hindi nakasagot si Elias. Pakiramdam niya ay natamaan siya sa parte kung saan siya pinakamahina. Tama naman ang sinabi ni Rika. Hindi rin siya nito kilala. Hindi rin siya naging totoo, kaya anong karapatan niyang magalit doon? "Si Adrian," simula ni Rika. "Hindi na siyang fiancé ko." Napasinghap si Elias. "Pero naging fiancé mo?" "Oo," amin ito agad. "Pero arranged marriage lang yon. Walang pagmamahal at hindi ko pinili. Matagal na rin na-cancel yon. Bago ko pumunta rito, wala nang bisang kasunduan na yon." "Pero nandito siya, sinundan ka niya. Mahal ka ba ng lalaking yon?" Umiwas siya ng tingin dito. "Walang hiya naman oh. Sabi na hindi ko dapat minadali ito. Ganito naman pala. Alam mo, pareho lang tayo. Marami tayong hindi sinasabi sa isa't isa." Tinalikuran niya si Rika. Subalit bago siya makalayo, narinig niya ang isang pangalan na hindi niya inasahang lalabas mula sa bibig nito. "Elias," tawag nito sa kanya. "Elias Linatok." Parang huminto ang mundo ni Elias. Hindi Luis ang tawag nito sa kanya. Katulad ng kung paano siya nakilala ng mga tao roon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang humarap dito. Anong sabi mo?" Nanginginig ang mga labi ni Rika. "Elias," tumitig siya rito. "Paano mo nalaman ang totoo kong pangalan?" "Ako si Maricar Fuentabella," sabi nito at tuluyang bumigay ang boses. "Kapatid ni Dylan Fuentabella." Parang may humampas sa kanya ng malakas at walang babala. Nanghina ang tuhod ni Elias. Napaurong siya ng isang hakbang at nakaramdam agad ng takot. Hindi totoo yan." "Elias, tumahimik ka," sigaw ni Elias at nanginginig na. "Huwag mo nang babanggitin ang pangalang yan. Paano mo nalaman kung sino ako? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Uhulihin mo ako? Hindi akong pumatay kay Dylan. Wala akong ginawang masama sa kapatid mo." Parang bumalik lahat ng mga nangyari sa kanya noong gabing yon. Fuentabella si Rika pero hindi pa rin siya nagduda. Ngayong sinasabi nito ang totoo, labis ang takot at pagkatraidor na kanyang naramdaman. "Alam ko. Please," umiiyak na sabi ni Rika. "Alam kong natatakot ka pero makinig ka." "Pinaglaruan mo ako," sabi niya rito at mariing umiling. "Lahat ba ng to plano lang? Anong balak mo? Bakit ka nakipaglapit sa akin? Isa kang Fuentabella. At nandito ka sa buhay ko na parang wala lang. Na parang hindi nyo diniin ang pangalan ko sa pagkamatay ng kapatid mo. Alam mo ba kung anong ginawa ng pamilya mo sa akin? Ikaw, kayo ng mga Villarreal." "Alam ko," iyak ni Rika. "At yun mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ako nandito para saktan ka."
Gusto niyang tumakbo, gusto niyang mawala, pero hindi siya makagalaw. Parang may humawak sa paa ni Elias. Bakit? Bakit ka nandito? Sigaw niya. Dahan-dahan itong lumapit, nanginginig pero determinado. Dahil mahal kita, Elias. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. At para malinis ang pangalan mo. Napatawa siya at tawa yon na puno ng sakit. Huwag mo nang sabihin yan. Sinasabi mong mahal mo ko. Totoo ba yan o nagsisinungaling ka lang para mabilis mo kong maipadampot sa mga pulis? Mahal kita noon pa. Patuloy ni Rika. College pa lang tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Hindi mo na siguro ako natatandaan. Pero nasa library ako palagi. Palagi kitang nakikita sa campus. Hinahangaan kita ng sobra. Isang beses lang tayo nagkaroon ng encounter. Yung kinuwento ko na first love ko. Ikaw yon. Ikaw lang yon. Hindi ko maalala. Umiiling niyang sabi rito. Pero ako naaalala ko lahat. At yung feelings ko nandito pa rin. Na kahit nang mamatay si Dylan at tinuturo ka nila, hindi ako naniwala. Kasi alam ko na hindi mo kayang gawin yon. Hindi ikaw ang klase ng taong gagawa ng ganong kasamang bagay sa isang tao. Mata niyang tiningnan si Rika. Hanggang sa may naalala siya noon. Isang babaeng maikli ang buhok, na may bangs at may salamin sa mga mata. Doon niya naalala si Maricar na estudyante rin ng mga panahon na nag-aaral pa siya. Tumulo ang mga luha niya. Namatay si Dylan. Wala akong ginawang masama sa kanya. Nakita ko lang siya doon na duguan. Hinawakan ko kasi naabutan ko siyang humihinga pa. Iniisip ko na kung pipigilan ko ang sugat niya, baka may pag-asa pa. Pero kung didiinin yung lahat, hinuli niyo agad ako na parang ako ang may kasalanan. Umiling si Rika. Kung naghintay ka lang, dumating ako. Hindi ko hahayaang idiin ka nila. Kilala kita. Alam kong hindi mo magagawa yon, kaya ipinagtanggol kita sa mga magulang ko at sa mga Villarreal. Laban sa sarili kong pamilya. Pinatigil ko ang paghahanap sa'yo. Ako ang nagsabi na wala kang kasalanan. Pero siguro, tama lang na tumakas ka. Kasi ng mga panahong yon, pamilya ko naman ang denehado ng mga Villarreal. Tumingin siya rito. Nagsisinungaling ka. Pinapasakay mo ba ako diyan sa mga sinasabi mo? Hindi, sagot ni Rika. Kung gusto kitang ipahamak, matagal na sana. Matagal ko nang alam na dito ka nagtatago. Pinahuli ba kita? Hindi naman, di ba? Anong sense para makipaglapit ako sa'yo? Pero ipapahuli rin kita pagkatapos. Kung naniniwala ako na ikaw ang may gawa, hindi na kita hahayaang maging malaya pa rito. Mahal ko ang kuya ko. Hindi ako papayag na walang hustisya na matanggap sa pagpanaw niya. Lumapit sa kanya si Rika. Sa pagkakataong yon, hindi na siya umatras. Pinunasan nito ng marahan ang mga luha niya. Pero may tumulo na naman, kaya dalawang kamay na ang humawak sa pisngi niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Elias. Natatakot ka. Hindi ko aalisin ang peace na nararamdaman mo nang mapadpad ka rito. Mas gusto ko na nandito at ligtas ka habang inaayos ko ang lahat. Sagot ni Rika at mataman siyang tiningnan. Gusto kitang protektahan, hindi bilang Fuentabella kundi bilang babaeng nagmamahal sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi mo kailangan magtago. Ako ang poprotekta sa'yo. Lilinisin ko ang pangalan mo. Napapikit siya. Ang bigat ng lahat ay parang bumabagsak ng sabay-sabay. Akala niya, bukod kay Mayor Ernesto at sa kanyang ina, walang ibang maniniwala. Pero nandoon sa harap niya si Rika, na kapatid pa mismo ni Dylan, na naniniwalang wala siyang kasalanan. Pagod na akong magtago. Pagod na akong matakot. Sabi niya at mahigpit itong niyakap. Hinaplos ni Rika ang kanyang likod. Alam ko, at hindi kita hinihila pabalik sa gulo. Gusto lang kitang maging ligtas. Si Adrian, hindi ko na siya fiancé. Baka inasar ka lang niya pero ang alam ko, ikakasal na siya sa iba. Nandito lang siya para gawin ang mga plano namin laban sa mga Villarreal. Kumawala si Elias sa yakap. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ang kanyang girlfriend. Elias, bumagsak ang negosyo namin. May ilang assets pang naiwan sa akin pero hindi na gaya ng dati.
Ang mga Villarreal ang gumawa nun sa amin. Hindi pa nakatulong na hindi kinaya ng mama ko ang pagkamatay ni Kuya Dylan. Lumala ang sakit niya. Si Papa naman, namatay sa isang aksidente. Pero alam ko na sinadya yun. Mag-isa lang ako. Wala na silang lahat. Pilit kaming pinabagsak ng mga Villarreal dahil pinaghihinalaan namin na si Bianca ang may sala sa nangyari kay Kuya Dylan. Napasinghap si Elias. Si Bianca? Tumango naman si Rica. Oo, si Bianca. Malakas ang kutob ko na siya yon. Ibang takbo ng utak ng babaeng yon. Biglang naalala ni Elias ang mga ginawa ni Bianca sa kanya. Inakit siya nito, kinamat nang malaman niya na may iba pala itong lalaki, nakipaghiwalay siya. Pero biglang ayaw nitong pumayag na para bang isa siyang teritoryo na ayaw nitong maagaw. Pagkatapos ay nang araw na makita niyang walang buhay si Dylan, nagsalita ito ng mga salita na magpapaisip na siya ang may gawa ng lahat ng yon. Napalunok si Elias. Naging girlfriend ko si Bianca pero pinagsisihan ko yun. Minahal ko siya pero nang malaman kong pinaglalaruan niya lang ako, tumigil na ako. Kaya walang dahilan para saktan ko si Dylan. Pero sa mga paratang niya sa akin ng araw na yun, kulang na lang idikdik niya sa akin na nakasakit ako dahil sa selos. Marahang tumango si Rica at seryoso ang mukha nito. Oo, yan din ang naisip ko na ginawa nila sa'yo roon, kaya natakot ka at agad na tumakas. Pero sobrang mapaglaro niya lang talaga. Baka nagtalo sila ni Kuya Dylan. Bago nun, sumama sa Batangas si Kuya. Nabanggit niya sa akin noon na siseryosohin niyang engagement na yon para mag-work. Ayaw na ayaw niya sa mga manloloko. Umiinom at maraming bisyo. Pero sa lahat ng yon, pasok naman si Bianca. Nang malaman namin na nagtalo sila noon bago ang nangyari kay Kuya, nabaling sa kanyang investigasyon. Nalaman ko rin na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Pero ang investigasyon na yon, naputol dahil sa mga ginawa ng Villarreal sa amin. Gusto nilang protektahan ng pangalan ng anak nila, kaya gusto kaming pabagsakin. At ang bulok na pagkatao ni Bianca, tinago na lang nila sa pamamagitan ng pera. Kumuyom ang mga kamay ni Elias. Hindi siya makapaniwala sa mga Villarreal. Noon, mataas ang pagtingin niya sa mga ito, lalo pa at tinutulungan siyang makapag-aral. Yun naman pala, may bulok ang pagkatao ng mga ito. Sa Adrian, may atraso din sa kanyang mga Villarreal. Dagdag pa ni Rica. Pumanaw ang girlfriend niya, ang first love ni Adrian dahil sa ama ni Bianca. Malakas ang hinala namin na siya ang nanakit at nagsamantala sa girlfriend ni Adrian. Kaya ngayon, nandito kami. Kakampi natin siya, tutulungan niya tayong makuha ang hustisya na kailangan nating dalawa. Marami na kaming naipong ebidensya at isa-isa na lang talaga naming isisiwalat lahat. Sooner or later, malilinis na rin ang pangalan mo. Napabuntong hininga si Elias. Salamat, pero hindi pa rin ako komportable na magkasama kayo ni Adrian. Nakakaselos, hindi ko matanggap na may naging fiancé ka. Hindi napigilang tumawa ng dalaga. Huwag kang magselos. Ikaw naman ang mahal ko. Pagkatapos nito, magpapakasal na tayo. Matama niya itong tiningnan, pagkatapos ay mahigpit na niyakap. Naging magaan man ulit ang usapan nila. Nandoon pa rin ang takot at pagkabigla sa lahat ng mga nangyari noon. Pero alam niya na ngayon na wala siyang dapat ikatakot dahil may isang Rica na tahimik pala na pinoprotektahan at dinedepensahan siya mula sa mga taong itinutulak siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Nang bumalik siya sa bahay ni Doc Emily, bumungad sa kanila si Adrian na nakangisi. Napabusangot si Elias. Alam niyang magiging malaki ang tulong nito sa kanila, pero hindi niya gusto na muntik ng ikasal ang girlfriend niya sa lalaking yon. Ang sama niyo naman. Iniwan niyo na lang ako rito. Natatawang sabi ni Adrian. Napairap naman si Rica. Ha? Akala mo nakakatuwa na basta kang nagpakita rito? Ginulo mo kami ng boyfriend ko? Humalakak si Adrian at gusto pang yakapin si Rica. Agad namang hinila ni Elias ang kanyang girlfriend at sinamaan ng tingin sa Adrian. Kahit pangaasar lang yon, hindi siya papayag na didikit ito ng didikit sa kasintahan niya. Mahirap na at baka ma-develop pa. Nagsiselos ka? Tawa ni Adrian. Huwag ka mag-alala. Kahit halikan ko yan ngayon sa harap mo, ikaw pa rin ang mahal niyan. Bahagyang tinulak ni Rica ang binata. Tigilan mo nga yan. Hindi ko hahayaang mahalikan mo, no?
Tigilan mo ng pang-aasar sa boyfriend ko. Ako na talagang sasapak sa'yo. Mas malakas pang tumawa si Adrian. Para tuloy ayaw niyang papasukin ito sa bahay ni Doc Emily. Inis na inis pa rin si Elias kahit panunukso lang ang ginagawa nito. Tahimik ang sala ng bahay ni Doc Emily ng gabing yon. Umuulan sa labas, kaya naririnig nila ang mga patak ng tubig. Naupo si Elias sa gilid ng sofa. Habang magkakrus ang mga kamay, si Rika ay katabi niya, hawak ang isang makapal na folder. Si Adrian naman, nakatayo sa may bintana. Nakasandal, seryoso ang mukha at wala ang karaniwang ngising mapang-asar. Simulan na natin, sabi ni Rika. Huminga ng malalim si Elias. Mas tumabi pa siya sa girlfriend niya. Pumagitna siya para hindi magtabi sina Adrian at Rika. Bahagya tuloy natawa si Adrian nang samaan niya ng tingin. Lumapit si Adrian at inilapag ang laptop sa mesa. Binuksan naman ni Rika ang folder. Ito ang mga dokumento na nakalap ko sa loob ng 4 na taon. Bank records, testimonya ng dating empleyado ng Villarreal Group at ang mga resibo nila sa pagpapatahimik sa ilang mga tao. Kumunot ang noo ni Elias. Resibo? Bayad, sagot ni Rika. Sa mga pulis, sa mga doktor, sa mga taong kayang magbago ng kwento para mapagtakpan ang mga kasalanan nila. Kumuyom ang kamao ni Elias. Kaya pala. Oo, putol ni Adrian. Kaya naputol ang investigasyon. Kaya ikaw ang naiwan sa ere. Tahimik lang si Elias. Tiningnan niya ang nilalahad ng mga ito. Bumalik sa kanya ang mga tingin noon, mga matang walang sinasabi pero may hatol na agad. Unahin natin si Bianca, sabi ni Rika at itinuro ang laptop ni Adrian. May lumabas na mga larawan, mga video clips at mga screenshots ng chat. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Alam niyang masamang babae si Bianca, pero talaga pala na may isasama pa at ilalala ang dalaga sa mga gusto nitong gawin sa buhay. Maraming lalaki, Diretsong sabi ni Adrian. Sabay-sabay, may mga minor de edad pa nung nagsisimula siya sa showbiz. Hindi lang yan, dagdag ni Rika. May medical record kami na tinago ng pamilya niya. Ilang beses na siyang na-admit sa ospital dahil sa overdose sa pinagbabawal na gamot. Tumango si Adrian. At may isang incident, 3 taon bago mamatay si Dylan, na isa rin siya sa mga naging prime suspect sa pananakit. Pero binayaran ng witness para manahimik. Nanikip ang dibdib ni Elias. Naalala niya kung paano kabilis ibinintang sa kanya ang kasalanang hindi niya naman ginawa. At si Bianca ang kauna-unahang nagdiin sa kanya noon. Si Dylan. Mahina ang boses ni Elias. Bakit siya? Bakit siya sinakpan ng ganun? Hindi namin alam. Pero basta ang alam ko, ayaw ni Kuya sa mga babaeng katulad ni Bianca. Isa pa, alam mo, ang mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, maraming pwedeng tumakbo sa isipan nila. Sagot ni Rika sa kanya. Napahawak si Elias sa ulo. May punto roon ang girlfriend niya. Noon nga ay napagbantaan pa siya na babalik na rin kapag naghiwalay sila. Sobrang unpredictable ng mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Bianca noon hanggang ngayon. Kaya ganito ang plano, sabi ni Adrian at bumalik sa laptop. Hindi tayo dadaan sa korte agad. Sisirain muna natin ang imahe niya. Kapag bumagsak ang pangalan, saka lalabas ang katotohanan. Journalist, dagdag ni Rika. May nakausap na ako. Matagal nang sumusubaybay kay Bianca pero laging nababara ng pera. Tumingin si Elias kay Rika. Sigurado ka? Tumango ito. Hindi siya mabibili. Huminga ng malalim si Elias. Kapag lumabas yan, tapos na ang career niya. Hindi lang career, sagot ni Adrian. Proteksyon ng pamilya nang mawawala. Kasi maraming mauungkat. Bubulabugin muna natin sila at tingnan natin kung ano ang kasamaan ang kaya nilang gawin. Sandaling natahimik si Elias. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi pagod. Deserve ng mga Villarreal ang lahat ng parusa. Maya-maya ay lumipat ang usapan sa mga magulang ni Bianca. Ang ama niya, sabi ni Rika at pilit pinipigilan ang galit. May kaso ng pananamantala, 2 beses sa magkaibang babae. Naniga si Elias. Ano? Isang girlfriend ni Adrian, sagot ni Rika. Isa pa, isang kasambahay.
Ang girlfriend ni Adrian pinatay at ang kasambahay tinakot at binayaran. Marami rin silang mga illegal na ginagawa sa negosyo nila. Kumuyom ang kamao ni Adrian. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Baka kung kay Elias nangyari yon, baka totoong maging masamang tao na lang din siya. Parang kaya niya na lang ilagay sa kanyang mga kamay ang batas sa oras na madehado ang taong mahal niya. Kailan? Tanong ni Elias. Sa loob ng 3 buwan. Sagot ni Adrian. Paunti-unti, isang expose kada linggo para walang takas. At ikaw, babalik ka bilang Elias. Hindi ka natatakbo. Lalabas ka ng malinis ang pangalan mo. Handa na tayo. May affidavits, may witness na handang magsalita, at may timeline na maglilihis sa'yo. Magiging malaya na ulit ang galaw mo. Huminga ng malalim si Elias. Parang unang beses ulit siyang huminga ng buo. Takot pa rin siya pero nang marinig niya ang lahat ng yon, hindi niya napigilang mapaluha. Hinila siya ni Rica papalapit at niyakap ng mahigpit. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nawala. Bulong niya rito. Hindi, sagot ni Rica at pinunasan ang mga luha niya. Nabuhay ka at ngayon lalaban ka na. Lalaban na tayo at kapag nakamit natin ang lahat ng hustisya, magsasama tayo at magiging masaya. Umubo si Adrian at bahagyang natawa. Okay, lovers, bago pa ako madiabetes sa tabis ninyo, ayusin na muna natin to. Alam ni Elias na hindi na siya biktima ng kwento ng iba. May boses na siya at handa siyang gamitin niyon. Bago umalis, hinintay na muna nilang makabalik mula sa honeymoon sina Mayor Ernesto at Doc Emily. At nang malaman ng mga ito na malilinis na ang pangalan niya, sobrang tuwang-tuwa ang mga ito. Kapag maayos ng lahat, bumalik kayo rito ha. Baka makalimutan nyo na kami. Saad ni Mayor Ernesto pagkatapos siyang yakapin. At kung kailangan nyo ng tulong, palagi ako nandito. Maasahan nyo ako. Napangiti ng malawak si Elias sa lalaking itinuring niya na rin na parang isang ama. Maraming salamat po talaga sa lahat, Mayor Ernesto. Katulad ng kanilang mga plano, paunti-unti na nga nilang ine-expose ang mga Villarreal. Una, si Bianca, bago ang mga magulang nito. Dahil sobrang sikat si Bianca sa showbiz industry, sobrang nayanig ang lahat, kahit saan siya pumunta ay pinag-uusapan yon. Grabe naman pala yung Bianca na yan. Fan ang anak ko niyan, ganyan pala siya. Nako, sabi ko nga sa anak ko huwag nang manood at tanggalin na yung mga poster sa mga kwarto niya. Hindi magandang halimbawa ang babaeng yan sa mga kabataan ngayon, sabi ng isang ina, nakausap nito habang namimili. Sa mga sumunod na buwan, nabilanggo na nga si Bianca, habang nililitis pa ang kaso ng mga magulang nito. Nang makita siya ng dalaga, ito pa ang may ganang magalit sa kanya. Walang hiya ka? Ito ang ginawa mo sa akin? Binaliktad mo ko? Ikaw naman ang gumawa nun kay Dylan at hindi ako. Sigaw ni Bianca sa kanya. Malakas naman itong sinampal ni Rica. Ikaw ang walang hiya. Nahatulan ka na ng guilty. Todo tanggi ka pa rin. Diyan ka sa bilangguan. Mabulok ka at pagbayaran mo ang mga ginawa mo. Malakas na sumigaw si Bianca. Gusto nitong manakit pero walang magawa dahil nasa mga posas at sa hawak ng mga pulis. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang paglilitis sa mga magulang ni Bianca. Yun nga lang, dahil sa mga koneksyon, talagang nakuha pang tumakas. Pero Diyos na lang din yata ang gumawa ng paraan para maparusahan ang mga ito. Naaksidente ang sasakyan na sinasakyan ng mga ito at parehong dead on arrival ang mag-asawa. Ang bunsong anak naman ng mga Villarreal, dinala na lang sa States at kinuha ng mga kamag-anak. Kumuyom ang mga kamao ni Adrian. Hindi ganito ang gusto kong parusa para sa kanila. Gusto kong magdusa sila katulad ng kung paano nila pinahirapan ang girlfriend ko. Tinapik ni Elias ang balikat nito. Diyos nang bahala sa kanila. Siguradong may paglalagyan sila at mas alam niya ang mas higit na kaparusahan na naghihintay sa mag-asawa. Nang bahagyang humupa ang lahat, nagkaroon na siya ng pagkakataon na ipakilala si Rica sa kanyang ina. Masayang masaya ito at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Rica para sa kanya. Tita, mahal ko po ang anak ninyo, saad ng kanyang girlfriend. Wala na po ang parents ko at ang kuya ko, kaya siya na lang po ang tinuturing kong pamilya.
Hinalikan niya sa sentido si Rika. Pamilya rin kita. Mahal na mahal kita. Hindi nagtagal, kinasal na silang dalawa. Civil wedding muna at si Mayor Ernesto pa ang nagkasal sa kanila. Simple man lahat pero masaya sila pareho at mas pinili nilang manirahan na lang sa lugar kung saan nagsimula ang pagmamahala nila. So, Elias ang pangalan mo talaga? Tanong ng isang alis sa kanya. Grabe naman palang pinagdaanan mo. Pero masanay pa rin kami na tawagin kang Luis. Natawa naman si Elias. Okay lang po ang Luis. Sanay na rin naman po akong tawagin yung Luis. Maya-maya ay napalingon siya kina Jonah at Karina. Tahimik ang mga ito at tulala. Lalo na nang sinabi niyang kasal na sila ni Rika. Natawa na lang siya nang sinabi ng mga ito na nagmo-move on na. Hindi ako kasing yaman mo, Rika. Pero tao lang ako. At pinapangako ko na magtatrabaho ako para sa ating dalawa at sa magiging mga anak natin. Malumanay niyang sabi rito. Napangiti naman si Rika. Huwag mong alalahanin yan. Marami pa naman akong asset. Ang gusto ko lang malaman kung gusto mo bang ituloy ang pag-aaral mo. Tutulungan kita kung gusto mo. Alam kong huminto ang buhay mo pagkatapos ng mga nangyari. Kaya kung gusto mong mag-aral, susuportahan kita. Sasabayan din kita. Papasok ako sa law school at kapag nakagraduate, saka na lang tayo magkakaroon ng anak. Okay ba yun sa'yo? Hindi niya na napigilang mapaluha. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Asawa ko. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Pero ipinapangako ko na mamahalin kita ng sobra-sobra habang buhay. Napangiti muli si Rika at marahan siyang niyakap. Sa wakas, nakamta na ni Elias ang buhay na malaya at hindi nagtatago. At sa panibagong buhay na yon, nagpapasalamat siya sa Diyos na kasama niya ang babae na lubos niyang minamahal at lubos ding nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na durugin man tayo ng mundo, subukin ng mga kasinungalingan, piliin pa rin natin na bumangon ng may dangal. Tandaan din natin na ang mga sugat mula sa nakaraan ay hindi hadlang para sa bagong simula. Dahil ang pag-asa ay may palaging puwang kahit na ang mga puso natin ay napapagod na. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.